So viral ngayon sa social media mga sangkay itong bagyong Pipito na ngayon ay usap-usapan na po at marami po ang natatakot mga sangkay dahil nga po may mga nakikita po silang mga palatandaan daw po na may nakakatakot na mangyayaring kalamidad sa Pilipinas. At ito po ngayon, pag-usapan po natin itong reaksyon ng netizens patungkol po dito sa sinasabing bagyo na halos magiging kasinlakas daw po ito ng Yolanda. So hello guys, ako muli ito nagbabalik dito sa ating channel. Shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood po ngayon. Kung ikaw ay solid sangkay, mag-comment ka po sa baba ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lokasyon. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating channel, i-subscribe nyo na po para lagi po kayo ditong updated mga sangkay. Kasi dito, nag-update po tayo lagi-lagi sa mga nangyayari sa Pilipinas o maging sa iba't ibang panig ng ating mundo. Tayo po ay 1.34 million subscribers na. Ayan po. So, parami po tayo ng parami. Kaya ikaw, kung hindi ka po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba ng video na to. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright, eto nga po guys. Usap-usapan po ito ngayon mga sangkay. Ito, mga kumakalat pong larawan, nakakaiba. Nakikita po sa kalangitan mga sangkay. Actually, itatapik ko po ito sa Sangkay Revelation. Mamaya, puntahan nyo po yung Sangkay Revelation YouTube channel ko. Meron po tayong topic dito mga sangkay patungkol po sa mga kababalaghang nangyayari sa kalangitan, maging sa karagatan. Nakasama po ito mga sangkay. Marami pong natatakot mga sangkay, kagaya na lamang po nitong post. I remember what my late grandma said, kung ang kulay ng langit is red, plus if the flock of birds flew from one place to another place, it means that there is a very destructive calamity coming. Kasi mas nauunang makaramdam ang mga hayop sa galaw ng mundo bago tayo. Ngayon, sabi dito, maging handa po tayo sa paparating na super typhoon sa mga kapatid dito sa Luzon. Naaalala ko tuloy, last 2013, doon sa amin sa Leyte. Before nangyari ang Yolanda, ang init-init nung day before the super typhoon. Na tila ba walang hangin. At nung naghapon na, ganyan din ang kulay ng langit. At sa di inaasahan ay dilobyo ang aming sinapit kinabukasan. Grabe yun guys, alam nyo ba? Nagkalat po mga sangkay yung kaawa-awang nangyari talaga sa Leyte at that time. Nagkalat po sa kalsada, mga sangkay, yung mga labi, sobrang dami. Kaya bumaho po noon ang paligid ng Tacloban. Ngayon mga sangkay, eto pa. Maraming natatakot, no? Ayan, isa pa itong post. Makikita po natin mga sangkay, nag-iba po yung kulay ng langit. Ayan po. Eto. Ayan. Diba? Pula. Kaya marami po ang natatakot mga sangkay. Tingnan po natin, magbasa-basa po tayo. Pray lang po tayo. Sabi naman dito, true yan. Ganyan din ang sinasabi ng lola ko noon. Pag nakita mo ang mapulang langit, ibig sabihin may masamang panahon na paparating. Kaya huwag magpakampante tayo, maghanda at magdasal. Yes, true. Ganyan din po sinabi ng inay ko. God bless sa ating lahat. Oh, eto nga po mga sangkay, paparating po yung Pipito na bagyo. Ito po yung sinasabi po nilang delikado ang ating bansa ngayon. Kaya maging mapagmatyag at maging handa po tayo mga sangkay. Ito, official mga sangkay na paalala mula po sa ating media. Ayan po, itong Manny o ito po ay ito na po yung ito na yung bagyo mga sangkay na papasok. Ito yun. Mga residente sa Visayas region are advised to regularly monitor weather updates as tropical storm Manny makes its way towards the Philippines. Ito yan ito pong Pipito. Pinapaghanda po ang lahat ng mga kababayan natin maging alerto, lalong-lalo na po sa weather advice. Mag-monitor sa Visayas at Luzon. Hindi lamang kasi ito sa Visayas, kundi kasama po yung Luzon. Sobrang laki mga sangkay ng bagyong to. Kita nyo naman, di ba?
Ayan, sabi sa balita, lumakas ang Tropical Cyclone Manye o Pipito na nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility nitong Huwebes ng gabi. Sa Bicol Region, umano, posibleng tumama ang mata ng bagyo at maaaring dumaan sa Metro Manila. Grabe. Ang mata ng bagyo ay tatama mga sangkay una sa Bicol pero tutumbukin pa rin po yung Visayas. Ayon po sa mga nabanggit. Ay mamaya, mapakita ko po sa inyo. Para po mas klaro mga sangkay. Marami natatakot guys. O, ayan. Marami natatakot tungkol po dito. O, sabi dito, inaanyayahan ng lahat na magdasal para sa kaligtasan ng lahat at para malusaw na ang paparating na bagyo. Ako, yan ang prayer ko mga sangkay na sana hindi po yan dumating sa kalupaan kasi nakakakilabot mga sangkay. Sobrang laki daw po kasi talagang bagyo. Ngayon, tignan po natin itong balita. Ito. Ito muna mga sangkay. Isa sa tatamaan ay Camarines Sur. Pag-ulan sa may parte nito pong area ng Visayas sa may Palapag, Catarman, Dolores at Calbayog. Oh, ayan po ha. Doon po sa Samar, ito po ang madadali. Sa Palapag, Catarman, Calbayog. Ito, kasama na po yan siyempre Katbalugan, Borongan, Dolores. At marami pa pong mga lugar dyan sa Samar. Ito po sa area naman po or padaanan ng posibleng bagyong Pipito. Okay? Ito po ay inaasahan by November 16, araw po ng Sabado, mga ka-great, no? So, ito po yung mga area, unang-una, dito po sa may pagitan ng Birac at Catanduanes. Ayan naman mga sangkay sa Bicol Region, madadali sa Luzon. Ngayon, eto, tingnan po natin. Isa sa mga update ng weather forecast. Inaasahan na mamayang gabi ay papasok na ng Philippine Area of Responsibility. Nakapasok na po siya ngayon mga sangkay. Okay? Itong panibagong bagyo na si Bagyong Pipito. Kung makikita natin sa forecast track ng ating DUST Pag-asa, pasado alas 8 mamaya ay nasa halos boundary na ng FAR itong bagyo. At bukas naman alas 8 ng umaga, November 15, araw ng Biyernes, posibleng sa kategorya na ito na typhoon itong bagyo. So ibig sabihin, isang malakas na klase na bagyo itong si Pipito. Pakinggan mabuti, mga sangkay, pakinggan mabuti. Marami ang kinakabahan sa bagyong ito. Maging handa, maging alerto po tayo. Pagtaas sa araw naman po ng Biyernes ng gabi, alas 8, November 15, at posibleng lapit na sa ating kalupaan by November 16, araw ng Sabado. Dito sa may bahagi ng Visayas. Kung makikita natin sa forecast track ng ating Pag-asa ngayon, ay bahagyang bumaba ang kanya pong direksyon kumpara kahapon. Bagamat ganitong style pero medyo bumaba ng bahagya. Ito po yung halos kaparehas na track ng ating pong DUST Pag-asa. So kung titignan natin yung magiging movement ng bagyong si Pipito, papalapit po ng ating pong teritoryo o partikular sa ating pong kalupaan. Sa araw nga po ng Biyernes, halos unti-unti na itong medyo magpapaulan sa ilang parte po sa part ng Visayas at bahagya sa may part ng Mindanao. Then sa araw po ng Sabado, dito po natin makikita na halos malapit na po yung sentro nitong bagyo. Kung sakali na ito po ay hindi magbago, mag-ingat po sa mga residente o malapit na mga lugar sa area na ito na ating pong pinapakita sa inyo. Pero sabi nga natin, maging sentro man o hindi, makikita nyo po sa gilid na bahagi yung wave na posibleng makaranas na matindi rin pong mga pag-ulan. Okay, abot pa rin siya mga sangkay. Kahit sabihin natin hindi madadaanan ng mata ng bagyo, abot pa rin sa sobrang laki niya. Okay, so ngayon, tingnan natin, by Saturday, alas 5 po ng madaling araw, posibleng kapalapit na po ito sa may area ng Visayas. So sa lugar na ito, no, sa ating mga kabayan, abay dapat nakapaghanda na ngayon pa lamang. So area po ito ng Tacloban, parte ng Calbayog area. So yan po yung mga lugar sa Catarman, ang Palapag, Dolores, Borongan, Balugan, itong Calbayog. Bagamat makikita natin dito, bagamat hindi sila ang magiging sentro, pero kita nyo po kasama sa wave, halos pati ang Tacloban area. Kasama sa wave. Ganyan po yung sa Yolanda mga sangkay. Ganyan po abot. Sobrang laki kasi. And then, dito naman po sa may part ng Bicol Region, halos sakop din. Bagamat kung makikita nyo yung Mobo, San Fernando, itong Karamuran, part ng Daet, ang San Andres, malayo po sa pinakasentro pero sakop po siya. Ibig sabihin, sa lawak po o lakas dito pong bagyo. So ayan po, no, makikita natin yung magiging movement niya. So posible sa part ng Rosen, itong Legazpi, Tiwi, ang Balatan, Claveria, Naga, Daet,
San Francisco, Lopez, Santa Elena, Buak, Pagbilao. Ito po yung mga area. So medyo habang papalapit ng papalapit, lumalawak po yung mga sakop na area. Dito po kung makikita natin, mula dyan sa Bicol area, so ito po ay mananalasa simula sa araw po ng Biyernes, Sabado at Linggo. Makikita natin dyan, ito po no, sa araw po ng Linggo, posibleng maramdaman na po sa may Kamaynilaan. So dito po makikita natin sa forecast track ng ating pong DOST Pag-asa, halos the same, no, yung pinakatumbok ay Metro Manila o sentro. So ingat po sa ating mga kabayan dyan sa Kamaynilaan na posibleng makaranas ng mga matindi pong mga pagbaha. Maka-great. So abangan nyo po yung ilang pang mga update. Ito po yung initial no, na forecast mula sa ating windy.com na halos the same dito naman po sa forecast track ng ating pong DOST Pag-asa. So ipakita ko po sa inyo yung picture ng ating DOST Pag-asa. So yun po, kung makikita nyo po, mga-great, halos parehas po na sila ng itsura. Ito po yung aking ibinahagi sa inyo. Share ko lang po sa inyo mga-great, no? Mula sa ibang bansa ho kasi may iba't ibang posibleng forecast. Kaya nga medyo maraming nalito kahapon na sa inilabas ng ating DOST Pag-asa. Iba rin po yung sa Japan, iba rin po yung sa windy.com na pinapakita. Kung ipakita ko po ngayon, ito pong aking forecast na pinapakita na halos the same ngayon sa forecast ng ating pong DOST Pag-asa. Ito ay mula po sa Bureau of Meteorology, and sa ilalim naman po sa bansang Japan, ito po yung initial na forecast. Napakalayo yung forecast po niya. May posibilidad na baka ganito rin po ang mangyari. So ito po ay sa Japan Meteorological Agencies. Ito naman, yung isa pong forecast, halos the same sila ng Japan, particular ito pong UKM. At yung isa naman na isa pang forecast, maka-great, ito pong ECMWF o itong European Center for Medium Range Weather Forecast. Ang aking binahagi ngayon sa inyo ay Bureau of Meteorology na halos din sila ng, sa ating DOST Pag-asa. So far kasi sa bansang Pilipinas tayo, kaya ang ating pagbabasihan po ay ang DOST Pag-asa na yung kanila pong mga satellite, kung ano man pong ginagamit na gadget to trace yung posible na mamonitor kung saan ang takbo ay dito sa ating. So ibig sabihin, ang kanila pong mga equipment is mas credible compare sa ibang mga area. Pero ingat pa rin po tayo. Ito nga po ay forecast, meron pong pagbabago, posible pang mag-adjust, posibleng tumaas, posibleng bumaba. Ang pinakamahalaga ngayon, mag-ingat at maghanda na ho tayo. Correct. Okay, mga sangkay, yan po. No? Mahalaga na makapaghanda po lahat mga sangkay sa atin. Hindi po natin alam kasi lahat pwede magbago, pwedeng humina, pwedeng lumala. So, mahalaga ngayon makapag-ready. Di bali na mga sangkay, maiwan yung mga gamit. Importante maisalba po ninyo o natin ang ating pamilya at ating sarili. Okay? Kapag nakita nyong delikado ang inyong lugar, then lumikas na, maaga pa. Hindi yung tipong andyan na yung bagyo, saka ka lang lilikas. Okay? Kakaintindihan ba tayo mga sangkay? Kasi maraming natatakot ngayon dito. So dapat hindi lang takot, maghanda po mismo. Luzon and Visayas, hagip po tayo. Dahil sa sobrang laki ng bagyong ito. Alright? So ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, mga Sangkay Revelation. Naku, magaganda po yung topic natin dito. Magaganda yung content natin. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. So ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.